Mga lumaki na meron talaga silang sama ng loob sa nanay at tatay nila. May mga magkakapatid na nung lumalaki sila, away ng away. Hanggang sa tumanda, away pa rin ng away. Meron hanggang ngayon, hindi nag-uusap ng mga magkakapatid. Merong mag-asawa, sino ba naman ang, di ba, gagastos ng napakalaki. Nagsumpaan sa harapan ng maraming mga tao. Grabe ganda ng programa. Pero ang ending din naman naghiwalay din. Maraming mga babae, hindi lang verbally, but sometimes even physically na abuse ng mga napangasawa nila. There's just a lot of wound around. Kahit sa loob ng churches Yun pa naman yung inaasahan mo sana, napapunta mo doon sa church, doon ka may encourage. Pero meron din mga tao na yung wounds nila galing doon sa church. Hindi rin sinasadya, pero minsan galing doon sa pastor. Meron talaga mga churches hanggang ngayon na ang paboritong pamamaraan ng maraming mga pastor ng pangangaral ay patamaan ng kanyang mga miyembro. Yung kulang na lang pangalanan. At alam mo ba, ikaw to diba, alam ba, ikaw ganyan. Hindi lang binagit yung pangalan, pero yung buong kwento, yun yung counseling kagabi. O yung prayer meeting ng isang araw. Kaya may mga tao wounded because of their spiritual leaders. At mayroon din mga spiritual leaders, grabe din ang wound nila sa mga miyembro nila. Isa rin sa nagiging ministry ko ngayon, mag-minister sa maraming mga pastor na nadidepress. Maraming mga pastor na parang lagi na lang kulang sila, kulang ang preaching, kulang ang service, kulang ang lahat. Ang dami pang criticism, ang daming mga challenges, ang daming mga pagsubok. Kaya ang daming wounds floating around everywhere. Pero ang salita ng Diyos, tulad ng binigay sa Hebrews 4 verse 12, is alive and active. Gano'ng karami sa inyo may mga patotoo na nung nasugatan kayo, na nung nasaktan kayo, nakapakinig kayo ng pangangaral, o kayo mismo nakapagbasa ng Bible, ayun yung sagot, ayun yung gamot na heal ka. Because of the Word of God. Kasi again, the Word of God is alive and active. Ito nga, totoo rin to, may mga panahon na minsan walang-wala kayong pera. Say amen! Amen! Lahat ba talaga today wala? As in lahat kayo. Pero sino sa inyo yung may mga alaala ng mga araw na ramdam yung walang-wala talaga, taas na ang kamay. Sino yung may ganun mga memory? Yung may araw na naranasan yung kahit anong ganun mo, wala. Dati may naitatabi ka pa konti dyan. Binalikan mo, sinilip mo, wala na, nakuha mo na yung nakatabi. Walang-wala. Sino sa inyo naranasan yung gano'n? Yung financially. Naranasan yung financially nasib. Sino sa inyo naranasan na kayo nakapangutang, tapos hindi mo naman sinasadyang hindi bayaran, pero hindi mo nga nabayaran. Tapos mini-message ka, chat ka. Yung ayaw mo naman ignorin yung chat o message. Pero talagang wala ka na ibang magawa, kundi huwag siya limunin. We've all been there. Pero naranasan mo, na nakarating ka ng Bible study, nakapakinig ka ng preaching, nakabasa ka ng Bible, yung Word of God, nakapagbigay sa iyo ng comfort, nakapagbigay sa iyo ng guidance, paano mo matatagumpayan yung ganung sitwasyon sa buhay. Kaya talaga ang Word of God is alive and active. It is truly relevant. It is truly important. Kaya nga sabi, man does not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Diba? Kailangan din naman talaga natin kumain. Kailangan din naman talaga natin ma-physically ma-nourish, pero spiritually. Kaya pag minsan may nagsasabi, nilipat na ako ng church kasi hindi ako nag-grow sa church na yan. Kasi ano ba ang concept mo ng growth? Ang Kristiyano lumalago dahil siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya pag nakabase ang growth mo sa gagawin lang ng pastor o gagawin ng mga miyembro o hindi gagawin ng... naku, may maling pananaw. Pag tinanong, ikaw ba nagbabasa ka mismo ng Bible mo? Yung pagbabasa ng Bible at pagkasabuhay nito ang nagpapalago sa atin sa pananampalataya sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kitang-kita mo yan sa paano pala nag-umpisa yung faith natin. Kaya na natin sinabi na the Word of God is alive and active because it is through the Word of God that you became spiritually alive. Dahil sa salita ng Diyos, tayo ay naging spiritually alive or ang tawag din dyan ay born again. Sabi sa atin sa 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable,
through the living and enduring Word of God. Ang bawat isa sa atin na Kristiyano ngayon, at naniniwala ka na totoo ka talagang Christian, say Amen! Amen! Diba? Yung alam mo talaga, Christian na ako, ginamit ng Diyos ang kanyang salita, paano ka nakakilala sa Kanya. I will never forget, no, that when I was a teenager, pinadala ko ng nanay ko sa isang youth camp. Now, I grew up, Christian na parents ko. Active na sila sa church. Umattend ako ng mga Sunday school, umattend ako ng mga DBBS. Yun yung naaalala ko, Ate Manay Susan, isa ka sa mga naging Sunday school o DBBS teacher ko, one way or the other. Naturuan mo ko kumanta ng kaming mga sundalo ni Kristo, lagi kami handa-handa. Pumaparin kami ng kaaway. Bang, 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 boom. Lalo na ang may sungay. Isa ka sa mga nagturo niya. Sigurado ko. Sigurado ko siya. Pero that didn't make me born again. Thank you, Lord, for the heritage. Thank you, Lord, sa mga ganung gawain na may naitatanim. Pero kailangan ang bata at some point in his life magkaroon ng personal encounter with the Lord na hindi siya talaga nakakilala sa Panginoon. Yung mga magulang na naririto, pagpatuloy niyo lang yan. Dahil ng mga bata sa church, pag-pray niyo sila, mold them in, train them in the way they should go, and when they get old, they won't depart from it, sabi sa Proverbs. But pray for them for a personal encounter with God. Yun yung pinag-pray ni Ma'am Ping eh. Kaya when I was in a youth camp, 4 or 5 days yun, natapos ang lahat ng mga games, natapos ang lahat ng talent presentation. Yung last night was the breakthrough night. I'll never forget na ang last preacher namin, yung pinaka-boring na preacher in our church at that time, hindi ko papangalanan kasi kilala mo yun, Manay Susan ng Tagal. At buhay pa siya, baka i-chismis mo. Pero yun ang pinaka-boring na preacher sa church namin at the time. Sa loob-loob ko lang, bakit ito ang mag-preach? Pag siya nag-preach, kailangan kumain ka ng kropek, kumain ka ng sampalok, kung kulang, kumuha ka ng kutsilyo, laslasing mo sarili mo para magising ka sa kanya. Hindi siya pang youth. Pero pag ang moment na yun ay moment na binigay ng Diyos sa'yo para ma-encounter siya, kahit sino pwede gamitin ni Lord. Kahit pa hindi magaling mag-preach, kahit yung boring na preacher. At ang topic, John 3:16, nakaka-excite. Bagong-bago. Diba? First time natin marinig yan. Ano pa ang maipipreach sa John 3:16 na hindi ko pa narinig mula nung ako'y bata hanggang nung teenager? But when it is your time to have a personal encounter with the Lord, gagamitin ng Lord kahit sino. At lalo na, gagamitin niya ang kanyang word. The word of God will never return void, but will accomplish the purpose for which it was sent. Sabi again din sa 1 Peter chapter 1 verse 23, for ye have been born again not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. And I believe that was a moment na naging spiritually alive ako. Naintindihan ko, finally naunawaan ko, umiiyak ako dun sa silya ko, na-realize ko ang aking pagiging makasalanan at kung paano kailangan ko si Kristo sa aking buhay. Nagpa-altar call yung preacher, hindi pa masyado uso nun yun. Pinatayo kami, pinapunta sa harapan, umiiyak ako, and I can still remember saying, kasi pangarap ko nung mag-abogado eh. Kasi nga lahat na halos sa kamag-anak ko, pastor, si Pastor Romel, nauna na magpastor, sabi ko, naku po, dadagdag pa ako, wala rin pera dyan. Sabi ko, naku, paano kami mabubuhay? Kaya iniisip ko, as early as then, mag-aabogado ko para masuportahan ko yung kapatid ko sa pagpapastor niya. Kaso na itinatawag din pala ako ng Lord, kaya habang umiiyak ako, iniisip ko na paano na yung bench kulong lang naman. Hindi na ako makakabili ng bench kulong nito. Yung kababawan ang iniisip ko ng mga panahon na, pero umiiyak na kung paano na to talagang, kasi punong araw, ang nakikita kong image sa mga pastor, lagi talagang kawawa. Parang pag mas kawawa, mas banal. Sabi ko na po, ang hirap makipagsabayan sa ganyan. So, when you're young, hindi mo masyado lubusan na uunawaan ng lahat-lahat. Yun lang yung kaya kong maunawaan ng moment na yun. Pero yung moment na yun, nangusap ang Lord sa kanyang salita, and I found myself crying, I didn't care anymore. Ang importante, alam ko, tinatawag ako ng Lord. He was making my life He was making my faith spiritually alive. And He won't stop at that. He will make us spiritually active as well.
Yun ng Panginoon eh. Tatawagin ka niya at hindi siya papayag, hindi niya kalooban na hindi aktibo yung pananampalataya natin. Kasi nga yung Word of God itself is alive and active. And therefore, yung Christian must also be alive and active as well. Kaya sabi sa atin sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Gagamitin niya ang kanyang mga salita para hindi lang tayo maging alive, kundi para tayo ay maging active sa anumang role at call na meron ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya, one of the things I will always thank the Lord for ay yung local church kung saan ako nakakilala sa Panginoon, naka-attend ng youth camp na yun, and eventually became pastor. Ang pangalan ng church na yun ay All for Christ Church. Ang nagpapastor doon ay ang uncle ko, nakababatang kapatid ng nanay ko, si Pastor Jerry Piray. At sa pamagitan ng church na yun, na-involve ako sa halos lahat ng ministry. Mula sa children's ministry. There was a time na yung church namin noon, 2 garahe yun. Yung pinaka-main na garahe, nandun yung lahat ng may edad, at lahat ng mga bata nasa kabilang garahe. Ang unang ministry ko rin talaga, magbantay sa lahat ng mga bata ng 4 na oras. 4 na oras. Sabi ko, Lord, huwag naman akong patagalin sa ministry na ito. Sana may iba pang pwedeng magawa. Kaya nung nagkaroon ng opening sa paglipat ng Manila paper, kasi nung araw yun ang, ngayon PowerPoint eh. Yan. Pero nung araw, pag nagkakanta ng church, Manila paper lang, yung nagkaroon ng opening, lipat ako agad doon. Kasi sabi ko, para mas stressless yung ano na yun, yung ministry na yun. So napunta ako doon, tagalipat ako ng Manila paper. Pag nagpapakanta, worship leader din yan, si Manay Susan, nagpapakanta yan ng buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. O, alam niyo? Diba? Praise the flag flow na, in the castle of my heart, in the castle of my heart. Alam niyo yan lahat. Pag pinatayo pa kita dyan, give me oil in my hand, keep me burning, keep me burning. Kumatay, alam mo yan, Manay Susan. At naging ministry ko, nagalipat din yan ng Manila paper. Ginagalingan ko yun kasi dapat kasabay niya yung worship leader, huwag kang mahuli. Hanggang sa naging mas high-tech yan, naging PowerPoint, natatandaan niya yung acetate. Acetate, may projector. Hindi lang ako pwedeng tagasulat kasi ang pangit ang penmanship ko eh. Naghahanap ako talaga ng tagasulat niya. Nabubura pa minsan yung pag-spelling. Minsan may expire na pentel pen. Hanggang sa naging computerized, ginawa ko lahat siya, na-train ako dyan. And then when my pastor saw my potential, ginagawa akong youth leader, nag-speak ako sa Bible studies, naging dancer din ako. Gusto ko sana keyboard eh. Gusto ko sana talaga drums, gusto ko sana gitara. Kaso, as I've shared this often, growing up, dahil kami nakukumpare ni Pastor Romel Guevara, kaya ang naging pananaw ko talaga nung basta naunahan niya, ayaw ko na gawin. Una muna niya tinugtog, keyboard. Sabi ko, sa susunod sa gitara na ako. Kaso nga lang, Monday nag-aral ng keyboard, Tuesday nag-aaral na ng gitara. Tapos Wednesday bass, pag Thursday drums na, kinarir na niya talaga, tambourine na lang talaga natira. Kaya isa talaga ako sa nagsimula ng pagsasayaw ng tambourine sa buong Pilipinas. Alam niyo naman ay Susan niya. Huwag yun akong pagsampulin, bagay kayo sa akin. Nag-training ako, ginawa ko lahat siya. Pero yung preaching, na-train ako mag-preach talaga sa church, Bible study, preaching sa, walang pinipili, kahit squatters area. Nag-preach ako kahit sa bundok, ng Palawan, sa mga tribo, kahit saan. Walang pinipili. Kaya napakalaking bagay nun, nag-college na ako. Pero pagdating ko tuloy ng college, 15, 16 years old, ang course ko noon, philosophy. Bago mag-end yung semester, yung ano tawag sa huling exam, hindi final. Philosophy pa naman ang course ko. Hindi ko matandaan na finance yun.
O di, finals! May option ka, written exam or oral exam. Eh di, siyempre, pipiliin ko oral. Kasi yung written, ang dami pang sasagutin nun, ayaw mo susulat ganyan. Yung oral, magbabasa lang ako. O ano daw yung dapat mga basahin. Mula daw chapter 1 hanggang chapter 100. Eh, ginagawa ko lagi sa Bible yun. So, hindi nila alam na kung praktisado na ako sa church. Sa church pa naman, pinababasa sa iyo mula Psalm 1 hanggang Psalm 150 plus. Hindi ko pa naman nasabi. Kaya nung pinabasa sa iyo sa school, basahin yung ganito, chapter 1 hanggang oral exam na ako niyan. Kaya pag ako'y nag-oral exam, laging ang taas ng grade ko, laging 1. 1 ang pinakamataas ng time na yun eh. Akala nila ang tali-tali, ang galing-galing ko, hindi na alam, na-train ako sa church. Yan talaga ang masasabi ko. At ngayong taon na to, going to next year, we are actually going to go on a tour of churches, not only in the Philippines, but all over the world. Because we would really like to challenge, unang-una mga churches in the Philippines. To challenge pastors and churches in the Philippines. Siyempre, ang mga churches, nagmi-minister sa lahat yan, ano? Nagmi-minister to everyone. Children, young people, couples, senior citizens, and everything. But in reality, ang churches dapat sa Pilipinas, lahat dapat magkaroon ng matitinding ministry for children and for young people. And I'm not just talking about children na anak lang nung umaattend na, ha? I'm not just talking about yung young people na anak lang nung mga umaattend na. I'm really talking about actively and intentionally reaching out schools upang ma-born again yung mga children, elementary, ma-born again yung mga high school at yung mga college. And then dalhin sila lahat sa mga church. Dapat talaga ang mga churches sa Pilipinas punong-puno ng mga kabataan. Tingnan niyo naman ang mga katabi niyo, di ba? Ayan sila, ayaw. Ayan po sila. Mga nagna-night school dito. Punong-puno ng mga kabataan na born again. Kasi ano ba ang instruction ng Lord sa atin? Matthew 28:18 to 20. Go, therefore, and make disciples of all nations. Ang command ng Lord noon pa, hindi pa uso OFW, hindi pa uso ang pag-migrate. Ang command ng Lord, nasan sila? From Jerusalem, to Judea, to Samaria, to the ends of the earth. Yung mga dinisciple ni Jesus Christ during His 3 years of ministry, nakarating sila kung saan-saan. Even Paul, kung saan-saan, wala pang eroplano noon, pero sinunod nila yung pagkatawag ng Lord, go into all the world. I'm going to be challenging churches, especially next year, na talagang grabihan na to ng children at youth ministry. Mag-evangelize ng as many children and young people to become part of our churches. Matrain sila ng mga 3-4 na taon sa mga churches natin until they graduate. In the same way that I and my peers were also trained in our churches. Pagka-graduate, 21, 22, magtrabaho o magnegosyo para may exposure. Pero dapat as early as 23, 24 to 25, actively ini-encourage na yung mga kabataan mag-migrate kayo. Kung pwedeng dumiretso kayo dun sa mga bansa na pwede ka maging citizen, pwede ng Canada, Australia, New Zealand, sa Europe, sa United Kingdom, o kahit pa nga Amerika. O kung hindi makakadiretso dun sa mga bansa nyo, kahit sige, mag-Middle East ka muna, yung Dubai, yung Qatar, o kaya mag-Hong Kong o Singapore, pero huwag masyadong magtagal doon, mga 4 na taon. Ang goal talaga, mag-migrate dun sa mga bansa niya. Why is it that I would want now na mag-migrate yung mga kabataan na nawiwin natin sa mga churches? Kasi ang daming na-solve pag nakapag-migrate dun sa mga bansa niyan at naging citizen sila. Unang-una economically, yung anumang financial needs ng kanyang family, talagang ako, in my 30 years of ministry, and with the exposure that God has given me in the last 15 years, ministering to many nations in the world, I would want you to see what I have seen. I would want you to experience what I have to experience. May panahon na pag nakikita ko kung gaano kaayos at kaganda buhay nitong kabataan na to, nitong pastor na to na nasa ibang bansa, a part of you rejoices for them that they're experiencing it, and a part of you is grieving, knowing that many of our people in the Philippines are not experiencing the same. Kanina lang yung nag-preach ako doon sa isang church sa Bundukan, Bukawi, Bulacan. May lumapit sa akin na isang nanay na
She's 70 plus years old. She told me how old she was. She was 73 years old. And she seems to be still very, very physically mobile and could walk. And she was part of the kitchen ministry. But one thing that was so evident was, ang laki-laki ng tiyan niya. Para siyang buntis na 73 years old. How could she be pregnant at 73 years old? Alam ko na. Bukol yun. Ovarian cyst yun. At nung natapos ang worship service, she came up to me and asked for prayers. And when she asked for prayers, it was very clear bakit lumaki nung ganon. Kailan po yan nagsimula? Like a year or two during the pandemic. Because she did not have the money para mapa-operahan. Napakaraming mga senior citizen. Napakaraming mga in their 50s and in their 40s pag nagkakasakit. Ang solusyon lang talaga magpa-check up hindi makapagpa-check up, walang pera. O kaya kung magpapa-check up man, hindi mo alam kung saan paano ka talaga nagkasakit. Dahil ba dun sa sakit o dahil nung nalaman mo yung babayaran mo? Pero pag nakapag-migrate ka dyan sa mga ganyang mga bansa, Canada, Australia, New Zealand, kadalasan yung mga bansang yan, libre yung healthcare. Kung yung tinatrabaho mo, maramdaman ka konti, punta ka sa doktor, pa-check up ka. Pag halimbawa kailangan bibiyakin ka agad, mamaya na. Sa atin minsan, di ba, pag kailangan biyakin na ito, pero magkano po ba yan? 500, mamaya na po, bukas na po magpapabiyak. Aalamin pa po natin kung anong mga lupa ang pwedeng itinda, o baka yung kidney ko ititinda ko muna para mabiyak niyo po ako. At magkaroon ng 500,000 pesos. Ang ma-hospital ka sa Pilipinas, sino sa inyo nakapagpa-hospital na? Ng kamag-anak, ng kapatid, ng magulang, sino? Di ba? Sa magkanong halaga? 100,000. 200,000, 300,000, 500,000, 1 million. Ang kailangan lang, isa lang ang magkasakit. Sabi ko, ako nakapunta dito sa mga bansang ito, may libreng healthcare sa mga nagiging citizen. Ang mga paaral sa mga bata, mula elementary hanggang high school, pati pagdating ng college, halos hindi na iniintindi paano pa-college. Dapat ma-realize sa maraming mga kababayan natin, may ganung option at opportunity. Pag nasusolve yung economic situation, condition ng mga tao, isipin mo pa to, miyembro pa ng mga churches yan. Dapat yung mga yun, pag sila nag-migrate, huwag nilang kakalimutan yung churches, yung mga simbahan na nagpalago sila, nung kabataan sila. Na kahit pa siguro maka-attend sila sa ibang church, doon sa ibang bansa, dapat may portion pa rin ng income nila na pang-support ng mga pinagdilayan nilang churches para yung churches na yun patuloy pa rin ang pag-evangelize ng bagong batch ng mga kabataan. And I'm telling everybody na nakapag-migrate, sabi ko, kunin niyo na mga kapatid niyo. Pagkatapos yung makuha mga kapatid niyo, kunin niyo na mga nanay at tatay ninyo. Isipin mo yung buhay. Na halimbawa, may magkasakit sa mga miyembro mo sa pamilya mo, hindi niyo na kailangan pagmitingan paano mabuo yung bayad. Kasi lahat kayo nandudun na. Masakit po yung dito. Papabiyak mo na yun. Medyo hindi ako makahinga. Tumakbo ka nun sa ospital. Dito, pag may masakitan dito, teka, tawag pa pagpitingan natin ko ano. Inaatake na Pagpipitigan mo dito. Sige, pagpitigan niyo, balitaan niyo ako. Titignan ko, kailan ko ma-hold itong atake sa puso. At ang kadalasan problema sa Pilipinas, isa lang yung nag-abroad, isa lang yung kumikita, lahat dependent doon. Hindi naman po pwede yun. Kaya ang maganda talaga niya, mag-migrate ang isa, sunod-sunod na yan. Pagdating ng araw, yung mga may edad, mga magulang, makakuha rin para ito magkaroon din ng benefit at blessing. And then spiritually. Not only will they be able to support financially in church na pinanggagalingan nila, nandun ka na sa ibang bansa, nagagawa mo yung pinagagawa ng Lord sa iyo to go and make disciples of all nations. Yung katabi mo, kahit mukhang Indiano yan, Pilipino pa rin yan. Yung katabi mo, kahit mukhang Inchik yan, Pilipino pa rin yan.